Ang hardin ng Villa Makiling ay isang paraiso. Mga rosas na mula pa sa Europa, mga orchid na bihira lang makita, at isang malawak na damuhan na mas luntian pa sa pinakamahal na hiyas. Ngunit para kay Liwayway, ang tanging bulaklak na may halaga sa Paraisong Inn ay ang batang babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Mama Way, tingnan mo po, sabi ng maliit na si Bituin. Ang kanyang tinig ay kasing tamis ng pulot. Itinaas niya ang isang korona na gawa sa mga bulaklak ng gumamela. Para sa iyo po, kasi ikaw ang aking reyna. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngiting kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng mansyon. Maingat niyang kinuha ang korona at ipinatong sa kanyang ulo. Napakaganda, Bitu. Maraming salamat. Mahal ko. Hinahaplos niya ang malambot at itim na buhok ng bata habang isinusuklay ito. Sa bawat haplos, sa bawat suklay, naroon ang pagmamahal na matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib. 6 na taon. 6 na taon na siyang nagsisilbi bilang katulong sa Villa Makiling. Ngunit sa puso niya, 6 na taon na siyang ina sa batang ito. Si Bituin ang kanyang bituin, ang tanging liwanag sa buhay niyang matagal nang binalot ng dilim ng nakaraan. Mama Way, kapag lumaki po ako, gusto ko maging katulad mo, patuloy ng bata, habang ipinipikit ang mga mata at ninanamnam ang haplos ni Liwayway. Napatigil si Liwayway. Nako, huwag naman Bitu, maging mas higit ka sa akin, maging isang doktora o isang abogada, maging kahit anong gusto mo. Pero masaya ka naman po, di ba? Tanong ng bata na may bahid ng pagtataka sa tinig. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Masaya ako dahil kasama kita. Iyon ang katotohanan. Sa malawak at malalamig na mansyon ng mga imperyal, kung saan ang amo niyang si Bughaw Imperial ay kasing lamig ng marmol na sahig nito, si Bituin ang kanyang init. Si Bituin ang kanyang tahanan. Nang matapos niyang tirintasin ang buhok ng bata, hinalikan niya ito sa noo. Ayan, ang ganda-ganda na ng prinsesa. Tara, maglaro tayo ng habulan. Tumawa ng malakas si Bituin, isang tunog na para kay Liwayway ay musika. Sige po, taya kayo. Mabilis na tumakbo ang bata sa malawak na damuhan. Ang kanyang puting bestida ay parang isang paru-paro na lumilipad sa gitna ng mga bulaklak. Hinabol siya ni Liwayway. Ang kanilang mga halakhak ay umaaling-awngaw sa hardin. Isang masayang ingay na bihirang marinig sa loob ng Villa Makiling. Mahuhuli na kita, sigaw ni Liwayway kunwari ipagod na. Lumingon si Bituin, tumatawa pa rin. Ang bagal niyo po, Mama Way. Ngunit sa isang iglap, ang tawa ay naputol. Ang ngiti sa mukha ng bata ay biglang nawala. Nakita ni Liwayway kung paano nanlaki ang mga mata ni Bituin bago ito biglang bumagsak na parang isang manikang nawalan ng tali. Napatigil ang mundo ni Liwayway. Ang suklay na hawak niya ay nahulog sa damuhan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bituin! Tumakbo siya ng buong bilis. Ang takot ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Binuhat niya ang walang malay na bata. Ang katawan nito ay malambot at walang kabuhay-buhay sa kanyang mga bisig. Mainit ito. Sobrang init. Bituin! Anak, gumising ka! Sigaw niya, tinatapik-tapik ang pisngi ng bata. Ngunit walang sagot. Tanging ang maputlang mukha nito ang kanyang nakikita. Sa sobrang taranta, wala na siyang ibang naisip. Itinakbo niya ang bata pasok sa mansyon. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagkasindak. Sir Bughaw, tulungan ninyo kami, Sir Bughaw. Ang Pag-asa Medical Center ay amoy Xiaoduji at takot. Nakaupo si Liwayway sa isang sulok ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap na nanginginig. Nakatingin lang siya sa saradong pinto ng emergency room. Nagdarasal sa lahat ng santo na kilala niya. Ilang metro mula sa kanya nakatayo si Bughaw Imperial.
Nakasandal sa pader, ang kanyang mamahaling suit ay hindi man lang nagusot. Nakapamulsa ang isang kamay habang ang isa ay may hawak na telepono. Ang kanyang muka ay isang blankong maskara, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang panga ay mariing nakatikom. I want the best pediatric specialist in this country here. Now, utos niya sa kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng bundok. I don't care how much it costs. I want answer. Ibinaba niya ang tawag at naglakad-lakad, parang isang leon na nakakulong sa hawla. Hindi niya tiningnan si Liwayway. Para sa kanya isa lang itong kasambahay, isang anino sa kanyang pamamahay. Ang mahalaga lang ay ang batang nasa loob ng kwartong iyon. Ang nag-iisang tagapagmana niya, ang nag-iisang alaala ng kanyang yumaong asawa. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat tunog ng sapatos sa pasilyo, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapatindig ng balahibo ni Liwayway. Sa wakas, bumukas ang pinto ng emergency room at isang doktor na may edad na ang lumabas. Baka sa mukha nito ang pagod at kalungkutan. Agad na lumapit si Bughaw. "What is it, Doc? Is she awake? What's the diagnosis?" Huminga ng malalim ang doktor, iniiwasan ang tingin ni Bughaw. Tumingin ito sa hawak nitong mga papeles na parang doon humuhugot ng lakas ng loob. Si Liwayway ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang puso ay halos bumasag sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. "Mr. Imperial," panimula ng doktor. Ang kanyang boses ay mababa at maingat. "We've run show you the tests. We found a large mass on her liver. It's malignant." "Malignant?" Ulit ni Bughaw. Ang salita ay parang banyaga sa kanyang dila. "You mean cancer?" Tumango ang doktor. "Hepatocellular carcinoma to be exact. It's very aggressive and unfortunately, it's already in its end stage." Sa isang iglap, ang malamig at kontroladong maskara ni Bughaw Imperial ay nabasag. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Liwayway. Pagkabigla, isang ganap na pagkatulala. Ang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat ay napaharap sa isang bagay na hindi kayang bayaran ng kanyang pera. Si Liwayway naman ay napahawak sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga salita ng doktor ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Hindi maaari ang kanyang bituin, ang kanyang maliit na anghel. "What are the options?" Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay naging isang pilit na bulong. "Chemotherapy, surgery, a transplant, name it, doc, I'll pay for it." Umiling ang doktor, isang kilos na nagpaguho sa mundo nilang dalawa. "It's too advanced for chemotherapy and the tumor is too large for surgery. The only viable option is a transplant, but finding a match takes time that she doesn't have." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang humihinang pag-asa. "How much time?" Tanong ni Bughaw, halos hindi na marinig. Ang mga mata ng doktor ay napuno ng awa. Tumingin ito ng diretso kay Bughaw at pagkatapos ay sa naghinagpis na si Liwayway. "I'm so sorry, Mr. Imperial," sabi ng doktor sa mabigat na tinig. Isang patak ng luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Liwayway, isang tahimik na testigo sa pagbasag ng kanyang puso. Kung hindi tayo makakahanap ng donor sa lalong madaling panahon, 3 buwan, iyan na lang po ang natitira sa kanya. Ang salitang 3 buwan ay umaling-aungaw sa loob ng bungo ni Bughaw Imperial na parang isang basag na kampana. 3 buwan, 90 araw, 2,160 oras. Ganoon na lamang ba kabilis bawiin ng tadhana ang tanging liwanag na natitira sa buhay niya? Hindi siya papayag. Pagka-uwi sa Villa Makiling, ang kanyang opisina ay naging isang war room.
Ang telepono ay naging sandata niya, ang kanyang yaman, ang kanyang hukbo. I am wiring $1 million to your research facility in Houston. I want your entire team focused on one case, Bituin Imperial. Sabi niya sa isang boses na walang puwang para sa pagtanggi. Find the cure. Pagkababa ng telepono, isa na namang tawag ang kanyang sinagot. To the director of the Asian Organ Transplant Network, I will fund your next 5 projects. In exchange, my daughter's name goes to the top of every list, every single one. Ang bawat salita niya ay isang utos, malamig at matalim. Ang bawat pagpindot sa telepono ay isang desperadong pagsubok na baluktutin ang realidad. Ayon sa kanyang kagustuhan, siya si Bughaw Imperial, sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Ang salitang hindi ay wala sa kanyang bokabularyo. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang pader ng salapi na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang mundo ay nagpakita ng mga bitak. I'm sorry, Mr. Imperial, but it's not about the money. The tumor is simply inoperable by current standards. Yes, sir, we cannot ethically move her to the top of the list. There are procedures. Even with our resources, growing a compatible liver takes years, not months. Hindi, hindi, hindi. Sa bawat pagtangging naririnig niya, lalong kumukulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Isang galit na ipinanganak mula sa kawalan ng kapangyarihan. Sa sobrang pagka-frustrate, ang kristal na florera na nagkakahalaga ng $250,000 na nakapatong sa kanyang mesa ay sumalpok sa pader at naging 1,000 kumikinang na piraso sa sahig. Parang siya, buo sa labas ngunit durog na durog sa loob. Sa gitna ng kanyang kontroladong kaguluhan, isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba si Doña Islavda. De Imperial ang kanyang ina. Nakasuot ito ng itim na Chanel, ang kanyang mukha ay nakatakip sa malalaking salamin at ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Pumasok siya sa opisina ni Bughaw na parang isang reyna na nag-iinspeksyon sa kanyang nasasakupan. Hindi man lang niya pinansin ang basag na florera. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa isang anino sa may pintuan, si Liwayway na nag-aalangang mag-alok ng isang basong tubig. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni Doña Isla, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkasuklam. Hindi ba't dapat ay nasa kusina lang siya kung saan siya nababagay? She's taking care of Bituin, Mama. Sagot ni Bughaw, walang ganang makipagtalo. Kaya naman pala, masyado mong binibigyan ng muka ang mga utusan. Bughaw, look what happened. Sabi ng matanda, umupo sa isang silya na parang trono. I heard the news. I've already called our PR team. We need a media blackout. Hindi dapat malaman ng publiko ang kahinaan ng isang imperial. Napatingin si Bughaw sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Ang apo nito ay nag-aagaw buhay, ngunit ang inaalala nito ay ang reputasyon ng pamilya. Wala akong pakialam sa media, Mama. Ang anak ko ang mahalaga. And that is your weakness, Gan. Bon bagyo jua at ganti ni Doña Isla. You let emotions cloud your judgment, just like your father. Pagkatapos ay tumingin itong muli kay Liwayway. At lalo na, huwag kang magtitiwala sa mga taong hindi natin kauri. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa hangin, ngunit wala itong epekto kay Bughaw. Ang isip niya ay nasa iisang bagay lamang, ang paghahanap ng solusyon. Habang ang hari ng Villa Makiling ay abala sa pakikipagdigma sa telepono, isang anino ang tahimik na umalis sa mansyon. Si Liwayway na may suot na simpleng damit at takip sa mukha ay sumakay ng jeep papunta sa Pag-asa Medical Center. Sa sarili niyang bulsa, kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon, ilang libong piso na pinaghirapan niya ng ilang taon. Lumapit siya sa isang nurse sa laboratorio. Miss, gusto ko po sanang magpates.
sabi niya sa mahinang boses para po malaman kung compatible ako para sa liver donation. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Mahal po ang mga ganitong test, ma'am. Kahit magkano po. Babayaran ko. Pakiusap ni Liwayway, inilabas ang lukot-lukot na pera. Para po ito sa isang batang kailangang-kailangan ng tulong. Pagsapit ng hating gabi, ang Villa Makiling ay nabalot na sa katahimikan. Ngunit para kay Bughaw, ang katahimikan ay mas nakabibingi. Binitawan niya ang kanyang telepono at dahan-dahang naglakad papunta sa silid ni Bituin. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, ngunit ang balat nito ay mas maputla kaysa dati. May nakakabit na IV drip sa munting kamay nito. Umupo si Bughaw sa gilid ng kama, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng anak, takot na baka magising ito. Dito, sa dilim ng silid, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang lahat ng kanyang galit ay nawala. Ang natira ay isang dalisay at napakatinding takot. Isang takot na hindi kayang puksain ng kahit gaano karaming pera. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Bituin. Ang mga pilik mata nito, ang maliit na ilong, ang mga labi, lahat ay paalala ng babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. At ngayon pati ba ang huling alaala niya ay kukunin din sa kanya? Hindi niya namalayan, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kamay ng natutulog na bata. Isang luha, tapos isa pa, hanggang sa ang bilyonaryong hindi kailanman yumuyuko sa kahit sino ay tahimik nang humahagulgol sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa sakit na hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa maliit na kwarto ng mga katulong sa Villa Makiling, biglang nagring ang telepono ni Liwayway. Nanginginig niyang sinagot ito. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hello? Isang profesional na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Is this Miss Liwayway Reyes? Oo po. Ako nga po, sagot niya. This is from the Pag-asa Medical Center Laboratory, sabi ng boses. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan na parang walang hanggan. Pagkatapos, sinabi ng boses ang mga salitang magpapabago sa lahat. Miss Reyes, we have the results. You are a perfect match. Ang resulta ng laboratorio ay isang manipis na piraso ng papel lamang. Ngunit sa nanginginig na mga kamay ni Liwayway, ito ay mas mabigat kaysa sa ginto. Ito ang sagot sa lahat ng dasal. Ito ang pag-asa na hindi kayang bilhin ng milyon-milyong piso ni Bughaw Imperial. Ito ang buhay. Pagkatapos ng tawag, buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang kama, tinititigan ang papel sa ilalim ng liwanag ng munting ilaw. Isang perpektong tugma. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang perpektong tugma. May halong takot. Ang takot sa operasyon, sa sakit, sa panganib. Ngunit ang takot na iyon ay nilulunod ng isang mas malakas na damdamin. Ang nag-uumapaw na pagmamahal para kay Bituin. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng maliit at basag na salamin sa kanyang kwarto. Hawak niya ang resulta, ang papel ay lukot. Nasa kanyang mahigpit na pagkakahawak, pinraktis niya ang kanyang sasabihin, paulit-ulit, sa kanyang isipan. Sir Bughaw, ako po ang donor na hinahanap ninyo. Hindi, masyadong direkta. Ginoo, may maganda po akong balita para kay Bituin. Masyadong masaya, baka isipin niyang wala siyang pakialam. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang kanyang mga tuhod, paano niya haharapin ang isang lalaking parang yelo, isang lalaking tumitingin sa kanya na parang isa lamang siyang kasangkapan sa bahay. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang mukha ni Bituin,
Ang ngiti nito at ang pagtawag nito sa kanya ng Mama Wei. At sa isang iglap, ang lahat ng takot ay napalitan ng tapang. Hindi ito para sa kanya, ito ay para kay Bituin. Naglakad siya palabas ng servants' quarters, patawid sa malawak na pasilyo na may sahig na marmol na kumikinang. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay parang nahihiya sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Huminto siya sa harap ng isang malaki at madilim na pinto na gawa sa kahoy ng Nara, ang pinto ng opisina ni Bughaw Imperial. Ang lungga ng leon, kumatok siya ng 3 beses, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Pasok! Isang malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang libro ay sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim, tanging ang ilaw mula sa isang desk lamp ang nagbibigay liwanag. At sa likod ng malaking mesa, nakaupo si Bughaw. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino. Nag-aapoy ang dulo ng kanyang sigarilyo na parang isang mata ng demonyo sa dilim. Anong kailangan mo? Tanong ni Bughaw, hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Lumunok si Liwayway. Sir Bughaw, may mahalaga po sana akong sasabihin. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata niya ay pagod at malamig, ngunit may talim na kayang tumusok sa kaluluwa. Kung tungkol ito sa sweldo mo, sabihin mo sa mayordoma. Hindi po sir, sabi ni Liwayway, humakbang palapit. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tungkol po ito kay Bituin. Doon lang siya nakakuha ng buong atensyon nito. Ibinaling ni Bughaw ang kanyang upuan paharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-uusisa at pagkainip. Magsalita ka. Inilahad ni Liwayway ang papel na hawak niya. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na ipinatong ito sa makintab na mesa. Sir, nagpunta po ako sa ospital kahapon. Nagpa-test po ako para malaman kung pwede po ako. Kinuha ni Bughaw ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga teknikal na salita. Nakita ni Liwayway ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata nang mabasa niya ang konklusyon. Perfect match. Isang sandali ng katahimikan. Sa sandaling iyon, umasa si Liwayway. Nag-abang siya ng kahit anong senyales. Isang salita ng pasasalamat, isang buntong hininga ng ginhawa. Umasa siyang makikita nito ang alok na buhay na nasa kanyang harapan. Ngunit ang nakita niya ay isang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Bughaw. Ang pag-asa ay napalitan ng pagdududa. Ang pagdududa ay naging isang malamig na pangungutya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Bughaw. Isang tawang walang saya, puno ng pang-iinsulto. Isang perpektong tugma, sabi niya, na parang isang biro ang lahat. Itinapon niya ang papel pabalik sa mesa na parang isa itong basura. Hindi ko inaasahan, napakagaling. Nagtaka si Liwayway. Sir, tumingin si Bughaw sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sabihin mo sa akin, Liwayway, anong laro ito? Isang matalinong paraan para makakuha ng promosyon? O baka naman mas malaki ang gusto mo? Ang bawat salita ay isang sampal. Ang pag-asa sa puso ni Liwayway ay nagsimulang maging yelo. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Tumayo si Bughaw. Ang kanyang taas at kapangyarihan ay tila pinuno ang buong silid. Naglakad siya palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Oh, I think you do, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Nakita mo kung gaano ako kadesperado. Nakita mo na handa akong magbayad ng kahit magkano para sa anak ko. At ngayon heto ka, may dalang isang milagro, isang perpektong pagkakataon. Huminto siya sa mismong harapan niya.
Ang agwat sa pagitan nila ay puno ng kuryente ng kanyang galit at pagdududa. Magkano? Tanong niya. Ang salita ay kasing talim ng patalim. Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo para layuan mo ang pamilya ko. Sa puntong iyon, gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang alay niyang buhay ay tinumbasan ng presyo. Ang kanyang dalisay na intensyon ay binahiran ng kasakiman sa mata ng lalaking ito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata habang namumuo ang mga luha. Wala po akong hinihinging kapalit, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Gusto ko lang pong tulungan si Bituin. Ngumisi si Bughaw. Lahat ng tao ay may presyo. Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak sa kanyang pisngi. Hindi po ako ganoong tao, sir. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Bughaw. Ang nakikita lang niya ay isang tusong katulong na sinusubukang umakyat sa buhay. Ang kanyang sariling sakit at kawalan ng tiwala ay bumulag sa kanya sa katotohanang nasa harapan niya. Humarap si Bughaw at bumalik sa kanyang mesa. Dinampot niya ang intercom. "Security!" sabi niya sa malamig na boses, at pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Liwayway. Ang kanyang muka ay walang anumang bakas ng awa. "Hindi ko kailanman ipapaubaya ang buhay ng anak ko sa maruruming kamay ng isang katulad mo," sabi niya. Ang bawat salita ay isang hatol ng kamatayan para sa pag-asa ni Liwayway. "Ngayon na, umalis ka sa pamamahay ko. Tapos na." Ganoon lang kasimple. Sa isipan ni Bughaw Imperial, ang pagpapaalis kay Liwayway ay isang surgical procedure. Isang mabilis na pagputol sa isang potensyal na impeksyon bago pa ito kumalat. Inalis niya ang isang problema, isang hadlang, isang kasinungalingan. Ngayon, makakapag-focus na siya sa kung ano ang mahalaga, ang paghahanap ng isang tunay at marangal na solusyon para kay Bituin. Ngunit ang mansyon na dati nang malamig ay tila lalong lumamig pa. Ang katahimikan ay naging mas malalim, mas mabigat, at ang kanyang anak na inaasahan niyang gagaan ang pakiramdam ay lalo lang lumubha. Way up. Ang pangalan ay isang bulong, isang mahinang daing mula sa mga labi ni Bituin na may lagnat. Nakahiga ito sa kanyang malaking kama, napapalibutan ng mga laruan na hindi nito pinapansin. Ang kanyang mga mata ay laging nakapikit. Hinahanap nito sa panaginip ang taong ipinagtabuyan ng kanyang ama sa realidad. Sino ang Wayway? Wala nang Wayway dito. Gusto niyang isigaw. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang pangalang iyon, isang bagay na parang tinik ang tumutusok sa kanyang dibdib. Pagsisisi ba iyon? O inis lang dahil kahit sa kanyang pagkawala, ang anino ng katulong na iyon ay nananatili pa rin sa kanyang pamamahay? Sa kabilang banda, ang kanyang ina na si Doña Isla ay tila nabuhayan ng dugo. Sa pagkawala ni Liwayway, bumalik ang kanyang kontrol. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, binuksan ni Doña Isla ang isang makapal at mabigat na photo album na nababalutan ng katad. Mga ngiting nakatago sa paglipas ng panahon. Huminto siya sa isang partikular na pahina, ang araw ng kasal ni Bughaw. Naroon ang kanyang yumaong asawa, si Amara, napakaganda sa kanyang puting trahe de boda. At sa tabi nito, bilang isa sa mga abay, ay isang batang babae. Payat, may mahabang itim na buhok, at may mga matang puno ng pangarap. Nanigas si Doña Isla. Idinikit niya ang kanyang mukha sa litrato. Isang pamilyar na mukha. Masyadong pamilyar. Ang hugis ng panga, ang arko ng kilay, ang paraan ng pagngiti nito. Kung tatanggalin mo ang ilang taon at daragdagan ng paghihirap, ang batang babae sa litrato ay walang iba kundi si Liwayway. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Isang multo, isang anino ng kahapon na bumalik para maningil. Mabilis niyang isinara ang album.
Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Hating gabi na at si Bughaw ay hindi pa rin makatulog. Ang mga salita ng mga doktor mula sa buong mundo ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Wala ng oras, imposible, kailangan ng milagro. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Natanaw ang malawak na hardin. Ang tanging ingay ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. At doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, may nakita siyang isang anino, isang tao, malapit. Sa mga halamanan, ang unang pumasok sa isip niya ay isang magnanakaw. Kukunin na sana niya ang telepono para tawagan ang security nang makita niya kung sino ito. Si Mang Kiko, ang pinakamatandang hardinero sa mansyon na may kausap na isang babae. Ang babae ay si Liwayway. Ano ang ginagawa niya dito? Nakita niya kung paano inabutan ni Liwayway ng isang maliit na supot ng pagkain si Mang Kiko. Pagkatapos ay nag-usap sila ng ilang sandali at itinuro ni Mang Kiko ang bintana ng silid ni Bituin. Tumango si Liwayway, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Pagkaalis ng hardinero, dahan-dahang naglakad si Liwayway papalapit sa bahay, huminto sa ilalim mismo ng bintana ng kanyang anak. Hindi siya umakyat. Hindi siya sumubok na pumasok. Tumayo lang siya roon, nakatingala na parang isang deboto na nagdarasal sa isang santo. At pagkatapos, sa katahimikan ng gabi, nagsimula siyang kumanta. Isang oyayi, isang pamilyar na himig na matagal nang hindi naririnig ni Bughaw. Isang kantang madalas awitin ng kanyang asawa para patulugin si Bituin noong sanggol pa ito. Ang tama. Tulog na, aking mahal. Mga bituin sa langit, ika'y babantayan. Ang boses ni Liwayway ay mahina, nanginginig, at puno ng kalungkutan. Ngunit para kay Bughaw, ang bawat nota ay isang suntok sa kanyang dibdib. Ang kantang iyon. Paano niya nalaman ang kantang iyon? Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang batang babae sa litrato ng kasal, ang kapatid ng kanyang asawa. Sinabi nito sa kanya noon na pareho sila ng paboritong oyayi. Napatitig siya kay Liwayway hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang anino ng kanyang asawa. Nakita niya ang parehong debosyon, ang parehong pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. At isang nakakabahalang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Paano kung nagkamali siya? Kinabukasan, habang si Bughaw ay nalulunod sa kanyang pagkalito, si Doña Isla ay kumikilos ng may malinaw na layunin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang pribadong investigador. May ipapatrabaho ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May isang babaeng nagngangalang Liwayway Reyes. Kasambahay, alamin mo ang lahat tungkol sa kanya ba? Bawat detalye, bawat sikreto. Lumipas ang araw. Si Bituin ay lalong nanghina at si Bughaw ay lalong naguluhan. Ngunit pagsapit ng gabi, ang telepono ni Doña Isla ay tumunog. Doña, sabi ng boses sa kabilang linya, anong nalaman mo? Doña, wala pong record ng Liwayway Reyes na tumutugma sa kanya. Walang SSS, walang birth certificate sa database, walang kahit ano, parang multo. Kumunot ang noo ni Doña Isla. Imposible, hanapin mong mabuti. Pero may nahanap po ako. Patuloy ng investigador, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Isang pamilya mula sa Baryo Tala na may apelyidong Reyes. Ang panganay na anak na babae ay namatay maraming taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Amara Reyes. Napahawak ng mahigpit si Doña Isla sa telepono. Amara, ang pangalan ng kanyang yumaong manugang. May isa pa po, dagdag ng investigador. Mayroon siyang nakababatang kapatid, ngunit nawawala rin ang record nito.
Ang tanging impormasyon ay ang pangalan niya. Ang pangalan niya po ay Liwayway. Ang tunog ng heart monitor sa VIP suite ng Pag-asa Medical Center ay isang walang tigil at nakakabinging paalala ng bawat segundong nawawala. Beep, beep, beep. Bawat tunog ay isang martilyo na pumupukpok sa bungo ni Bughaw Imperial. Bawat tunog ay isang hakbang palayo sa buhay. Ang kanyang anak na si Bituin ay nakahiga sa kama, balot ng puting kumot na halos hindi na makita sa dami ng mga aparatong nakakakabit sa munting katawan nito. Ang balat nito ay may kulay na manilaw-nilaw, isang malagim na tanda na ang atay nito ay sumusuko na. Ang dati nitong masiglang mukha ay ngayon ay payat at walang kulay. Mr. Imperial, her bilirubin levels are critical, sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mabuting balita. Her liver is failing rapidly, mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Nakatayo si Bughaw sa paanan ng kama. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ilang araw na siyang hindi umuuwi. Ang kanyang war room ay inilipat na dito sa ospital. Ang kanyang mga utos sa telepono ay mas naging desperado. Ngunit, ang pader ng salapi ay tuluyan ng gumuho. Wala ng expert sa mundo ang makakapagbigay sa kanya ng sagot na gusto niyang marinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay garalgal at pagod. Ang sabi ninyo may 3 buwan kami. Umiling ang doktor. Iyon ang initial prognosis, ngunit ang cancer ay hindi sumusunod sa timetable. Mr. Imperial, ang pinag-uusapan na lang natin ngayon ay hindi na buwan. Huminto ito sandali na parang naghahanap ng tamang salita. Linggo. Kung aabutin pa tayo ng linggo. Linggo! Ang salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang bip-bip ng monitor ay tila bumilis o baka ang puso lang ni Bughaw ang bumibilis. Tumingin siya sa kanyang anak pagkatapos ay sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at pagtanggi. Gawin ninyo ang lahat. Sigaw niya. Sa unang pagkakataon ay nawalan ng kontrol. You are the best doctors. This is the best hospital. I am paying you millions. Do something. Ngunit ang tanging naisagot ng doktor ay isang malungkot na pagtingin at mga salitang kasing bigat ng tingga. Wala na tayong oras, Mr. Imperial. Kung walang magaganap na transplant sa lalong madaling panahon, ngayon na o hindi na kailanman. Pagkaalis ng doktor, naiwan si Bughaw sa nakakabinging katahimikan ng silid na binabasag lang ng tunog ng mga makina. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang munting bituin na unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang pera, lahat ay walang silbi. Para siyang isang hari na may malawak na kaharian, ngunit hindi kayang iligtas ang nag-iisang prinsesa nito. Siya ay makapangyarihan sa lahat, ngunit sa harap ng kamatayan, siya ay isang pulubi. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang hari ng imperyo ng mga imperial ay napaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Napasubsob siya sa gilid ng kama ni Bituin. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kumot. At doon, sa unang pagkakataon mula noong siya ay bata pa, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Nagdasal siya, hindi isang dasal na mayabang na humihingi. Isang dasal ng isang taong wasak. Isang pagsusumamo ng isang amang natatalo na. Diyos ko, kung naririnig mo man ako, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Pakiusap, huwag mo siyang kunin sa akin. Ibabalik ko ang lahat, ang pera, ang kumpanya, lahat. Mabuhay lang siya. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang milagro. Habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak, isang muka ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang muka na may mga matang puno ng sinseridad.
Isang muka na ipinagtabuyan niya. Liwayway, ang babaeng nag-alok sa kanya ng buhay. Ang babaeng tinawag niyang sinungaling at oportunista. Ang babaeng may hawak ng perpektong tugma. Ang kantang narinig niya sa Iyas Hardin, ang mga alaala ng kanyang asawa, ang pag-aalaga nito kay Bituin. Paano kung totoo ang lahat ng iyon? Paano kung ang milagrong hinihingi niya ay matagal nang kumatok sa kanyang pinto, ngunit itinulak niya lang palayo dahil sa sarili niyang pride? Isang nakakabaliw na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang kanyang kayabangan ang papatay sa kanyang anak. Sa isang iglap, tumayo siya. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na para sa mga doktor o eksperto. Hanapin ninyo si Liwayway Reyes. Utos niya sa kanyang pinuno ng seguridad. Ang kanyang boses ay apurado at may bagong bigat. Ang dating katulong, gamitin ninyo ang lahat ng resources. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Ngayon din. Lumipas ang ilang oras na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bawat minuto ay isang paghihirap. Sa wakas, tumunog ang telepono. Sir, natagpuan na po namin siya. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya sa Quiapo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Bughaw. Tumakbo siya palabas ng ospital. Hindi na niya inintindi ang kanyang driver o ang kanyang Rolls Royce. Pumara siya ng taxi, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 20 taon. Kuya po, doblehin ko ang bayad mo. Bilisan mo lang. Ang biyahe ay isang malabong imahe ng mga gusali at ingay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Bituin at ang pangalan ni Liwayway. Huminto ang taxi sa isang masikip na eskinita. Amoy usok at piniritong pagkain. Maingay, magulo. Isang mundo na malayong-malayo sa kanyang malinis at tahimik na mansyon. Nakita niya ang karinderya. Maliit at simple at sa loob, sa likod ng isang lababo na puno ng maruruming pinggan, nakita niya ito. Si Liwayway, nakasuot ng isang lumang t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghuhugas. Bumaba si Bughaw sa taxi at naglakad papasok. Ang lahat ng tao sa loob ay napatingin sa kanya. Isang lalaking nakapangmayaman sa isang lugar na para lang sa mga ordinaryong tao. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liwayway. Nang makita siya nito, natigilan ito. Ang hawak nitong plato ay muntik nang mabitawan. Bakas sa mukha nito ang gulat, takot at sakit. Naglakad si Bughaw palapit, walang salita, walang paliwanag. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkakamali. Pagdating niya sa harapan ni Liwayway, sa gitna ng amoy ng mantika at sa harap ng mga nagtatakang mata ng mga kumakain, ang hari ng Villa Makiling, ang bilyonaryong si Bughaw Imperial, ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa marumi at basang sahig. Inangat niya ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya sinubukang itago. Ang lahat ng kanyang pride ay nawala. Natunaw ng isang mas malakas na puwersa, ang pagmamahal ng isang ama. Tulungan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Isang salitang hindi niya pa nasabi kanino man. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Ang pagluhod ni Bughaw Imperial sa maruming sahig ng karinderya ay isang imaheng hindi kailanman inakala ni Liwayway na makikita. Ang lalaking nagtaboy sa kanya na parang isang basahan. Ang lalaking humamak sa kanyang intensyon ay ngayon ay nasa kanyang paanan. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, at sama ng loob na naramdaman ni Liwayway ay naglaho na parang bula. Ang tanging nakita niya ay hindi isang bilyonaryong amo, kundi isang desperadong ama.
Isang taong tulad niya ay gagawin ang lahat para kay Bituin. Tumayo po kayo, sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot niya ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. Ngunit hindi ito gumalaw. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag," sabi ni Bughaw. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa lalabi ni Liwayway. "Kahit kailan po ay hindi naman ako tumanggi." Sa mga salitang iyon, ang tensyon sa mga balikat ni Bughaw ay tila nabawasan. Dahan-dahan itong tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Pasasalamat. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis at organisadong pagkilos. Ang kapangyarihan ni Bughaw na dati ay ginamit niya sa galit ay ngayon ay ginamit niya ng may malinaw na layunin. Isang private jet ang inihanda. Isang team ng mga doktor mula sa Singapore kung saan mas maluwag ang batas sa organ donation mula sa non-relatives ay naka-standby na. Sa loob lamang ng ilang oras, si Liwayway ay nadala mula sa isang simpleng karinderya pabalik sa mundo ng yaman at pribilehiyo. Pagdating nila sa ospital, diretso sila sa kwarto ni Bituin. Nakita ni Liwayway ang bata, mas payat at mas maputla kaysa dati. Ang puso niya ay nadurog. Lumapit siya sa kama at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Nandito na si Mama Wei, Bitu!" Bulong niya. "Hindi ka na niya iiwan." Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Bughaw, nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ang dating aroganteng tindig nito ay napalitan ng isang pag-aalinlangan na parang hindi nito alam kung saan ito lulugar sa sarili nitong kaharian. Habang inihahanda ang lahat para sa kanilang pag-alis, isang bagong dinamika ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na ito amo at katulong. Ito ay dalawang taong pinag-isa ng isang layunin. Isang gabi, habang binabantayan nila si Bituin, naisipan ni Liwayway na basahan ito ng kwento. Kinuha niya ang paboritong libro ng bata. Habang nagbabasa, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Bughaw. Umupo ito sa kabilang gilid ng kama. The star lost its light," sabi ni Bughaw. Sinusubukang dugtungan ng kwento. Ang kanyang boses ay medyo nag-aalangan. "Because it gave its light to a dying flower." Napangiti si Liwayway. "Opo, at dahil doon, ang bulaklak ay muling nabuhay at namukadkad. At ang ganda nito ay naging liwanag na rin para sa buong hardin." Nagkatinginan sila sa ibabaw ng natutulog na bata. Sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng pagkakaintindihan na hindi na nangailangan ng mga salita. Pareho silang handang maging bituin na magbibigay ng liwanag. Sa ibang pagkakataon, habang nag-aayos si Liwayway ng mga gamit ni Bituin, biglang may nag-abot sa kanya ng isang mainit na tasa. "Kape!" sabi ni Bughaw. "Baka kailangan mo." Nagulat si Liwayway. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ito ng isang bagay para sa kanya. Salamat po." "Bughaw na lang," sabi nito, hindi makatingin ng diretso. "Huwag mo na akong tawaging sir." Nagkaroon ng isang awkward na katahimikan. At pasensya na. Ang mga salitang iyon, isang bagay na hindi inaasahan ni Liwayway na maririnig mula sa isang imperial, ay mas mainit pa kaysa sa kapeng hawak niya. Tumango lang siya, hindi alam ang sasabihin. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, unti-unting nakita ni Liwayway ang tao sa likod ng maskara. Nakita niya ang isang amang nasasaktan, isang lalaking nalulunod sa pagsisisi, at si Bughaw sa unang pagkakataon ay tiningnan si Liwayway hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang babaeng may hindi kapani-paniwalang lakas at pusong handang magsakripisyo. Isang babaeng nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa flight,
kinailangan nilang ilipat si Bituin sa isang stretcher. Nag-abot sila para alalayan ang bata at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang simpleng pagdampi lang ng balat, ngunit para sa kanilang dalawa, may isang kuryenteng dumaloy. Mabilis na binawi ni Bughaw ang kanyang kamay na parang napaso. Si Liwayway naman ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ay isang panandaliang kapayapaan, isang katahimikan bago ang unos, at ang unos ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Sinagot ni Bughaw ang tawag. Ang kanyang muka ay seryoso. "Hello, ma?" Ang boses sa kabilang linya ay hindi marinig ni Liwayway, ngunit nakita niya kung paano nanigas ang panga ni Bughaw at kung paano nagbago ang kulay ng kanyang mukha. "No, the decision is final," mariing sabi ni Bughaw. "Wala ka nang magagawa." Isang mahabang katahimikan. "I don't care what you think," patuloy ni Bughaw. Ang kanyang boses ay tumataas na. "This is about my daughter's life." Pagkatapos, isang bagay ang sinabi ng kanyang ina na tila nagpayanig sa mundo ni Bughaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Liwayway, isang tingin na puno ng gulat at isang bagong uri ng pagdududa. "Anong sinasabi mo?" tanong niya sa telepono. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na, "Imposible." Ibinaba niya ang tawag ng hindi nagpapaalam. Tumingin siyang muli kay Liwayway na ngayon ay nagtataka na. "May problema ba?" tanong ni Liwayway. "Itigil mo ang kahibangan na ito, Bughaw, bago pa mahuli ang lahat." Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi sumagot si Bughaw. Ang namuong tiwala sa pagitan nila ay biglang nagkaroon ng lamat. Nang gabing iyon, handa na ang lahat. Nasa private hangar na sila, sa paanan ng isang eroplano na magdadala sa kanila patungo sa Pag-asa. Si Bituin, na natutulog dahil sa gamot, ay nasa mga bisig ni Liwayway. Tinitingnan sila ni Bughaw. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng pasasalamat at ng bagong binhing pagdududa na itinanim ng kanyang ina. Habang paakyat na sila sa hagdan ng eroplano, isang konvoy ng mga itim na sasakyan ang biglang pumarada sa tarmac, humaharang sa kanilang daan. Mula sa pangunahing sasakyan ay bumaba si Doña Isla Imperial, hindi nag-iisa. Kasama niya ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong, mga abogado ng pamilya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Huminto siya sa harap nila. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok kay Liwayway. "Hindi kayo aalis," deklara niya. Ang kanyang boses ay matigas at may awtoridad. "Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan at dugo ng mga imperial dahil sa isang desperadong manloloko." Ang hangin sa tarmac ay biglang bumigat. Ang ingay ng makina ng jet na naghahanda sa paglipad ay tila humina, napalitan ng isang nakabibinging tensyon. Humarap si Bughaw sa kanyang ina. Ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan ni Doña Isla at ni Liwayway at Bituin. "Anong ginagawa mo rito, Mama?" tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit naglalaman ng isang bagyo. "Umalis na kayo. We are leaving." Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Isla. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. "Akala mo ba hahayaan kitang isakripisyo ang kinabukasan ng pamilyang ito para sa isang hamak na katulong? Akala mo ba hindi ko aalamin ang katotohanan? Wala akong pakialam sa katotohanang sinasabi mo." Sigaw ni Bughaw. Ang kanyang kontrol ay nagsisimulang mawala. "Ang mahalaga ay ang buhay ng anak ko." At ang babaeng ito, lumingon siya kay Liwayway na mahigpit na yakap si Bituin, ang tanging pag-asa niya. "Pag-asa?" Tumawa si Doña Isla, isang tunog na nakakakilabot. "O isang perpektong bitag? Bughaw, anak ko, binulag ka ng iyong desperasyon. Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ng ito ay isang plano, isang napakagaling na plano." "Anong pinagsasabi mo?"
Hindi sumagot si Doña Isla. Sa halip, lumingon ito sa isa sa mga abogado nito at nagbigay ng isang senyas. Lumapit ang abogado. May dalang isang malaking brown envelope. Tingnan mo! Utos ni Doña Isla habang inihahagis ng abogado ang envelope sa paanan ni Bughaw. Tingnan mo ang katotohanan tungkol sa babaeng pinagkakatiwalaan mo. Ang mga papel ay kumalat sa sementadong sahig, mga litrato, mga dokumento. Nag-atubili si Bughaw. Isang bahagi niya ay gustong talikuran ang lahat ng ito at sumakay na lang sa eroplano. Ngunit ang tingin sa mga mata ng kanyang ina, isang tingin ng ganap na katiyakan, ay pumigil sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yumuyuko siya para pulutin ang isang papel. Isa itong kopya ng birth certificate. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang pangalan, Liwayway Reyes, pagkatapos ang mga pangalan ng magulang, Ricardo Reyes, Elena Reyes. Walang ibig sabihin sa kanya ng mga pangalang iyon. Tumingin siya sa kanyang ina, naguguluhan, ngunit itinuro ni Doña Isla ang isa pang dokumento, isang marriage certificate, ang kasal niya at ni Amara. At sa ilalim ng pangalan ni Amara, nakalista ang mga pangalan ng mga magulang nito, Ricardo Reyes, Elena Reyes. Naniga si Bughaw. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang dalawang dokumento, parehong mga magulang, imposible. Dinampot niya ang isang lumang litrato, isang larawan ng pamilya, isang masayang pamilya sa Baryo Tala. Naroon si Ricardo at Elena at naroon ang dalawang magkapatid na babae. Ang isa ay ang kanyang yumaong asawa, si Amara, noong dalaga pa ito. At ang isa, ang mas bata, na may parehong mga mata at ngiti, ay si Liwayway. Para siyang sinampal ng katotohanan. Isang katotohanang napakasakit, napakabigat, at napaka-imposibleng paniwalaan. Hindi, bulong niya habang tinitingnan ang mukha ni Liwayway sa litrato at pagkatapos ay sa babaeng nakatayo sa likuran niya na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Hindi Bughaw, sabi ni Doña Isla, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Hindi totoo na ang babaeng ito, ang hamak na katulong na ito na nagkunwaring hindi ka kilala, ay walang iba kundi ang nakabatang kapatid ng yumaong asawa mo? Bumaling si Bughaw kay Liwayway. Ang kanyang isipan ay isang magulong ipu-ipo ng mga tanong at alaala. Ang pamilyar na oyay, ang paraan ng pag-aalaga nito kay Bituin, ang lahat ng maliliit na bagay na hindi niya pinansin. Bakit? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi? Ang mga mata ni Liwayway ay puno ng luha. Umiling siya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi ko, paano? Huwag kang magkunwari! Sigaw ni Doña Isla. Huwag kang umarteng inosente. Alam naming lahat kung ano ang ginawa ng pamilyang ito sa pamilya mo. Tumingin siya kay Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tandaan mo, Bughaw! Tandaan mo kung paano natin sila itinaboy! Kung paano natin sila tinanggihan dahil hindi sila karapat-dapat sa pangalan ng mga imperyal. At ngayon bumalik ang isa sa kanila para maghiganti. Ang mga salita ng kanyang ina ay isang lason na mabilis na kumalat sa isipan ni Bughaw. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, ang galit sa pamilya nitong bigla na lang nawala, ang pride ng kanyang pangalan, lahat ay nagsama-sama at naging isang bulag na puot. Ang pagmamakaawa sa mukha ni Liwayway ay hindi na niya nakita bilang pagsusumamo, kundi bilang isang pagkukunwari. Ang kanyang mga luha hindi bilang sakit, kundi bilang sandata ng isang manloloko. Ang kanyang alok na buhay hindi bilang sakripisyo, kundi bilang ang huling hakbang sa isang napakatagal ng binalak na paghihiganti. Tumingin siya mula sa namumutlang mukha ni Liwayway
pababa sa natutulog na si Bituin, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sariling dugo, na ngayon ay ginagamit na piin sa isang masalimuot na laro. Ang tiwalang unti-unting nabuo sa pagitan nila sa ospital ay gumuho at naging abo. Ang saglit na kapayapaan ay naging isang napakalaking digmaan sa kanyang puso. Ginamit niya ang sarili nating dugo para sirain tayo. Sigaw ni Doña Isla. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong tarmac, isang huling suntok na tumapos sa lahat. Pinalabas niyang katulong siya para makapasok sa buhay natin at kunin ang lahat. Ang mga salita ni Doña Isla ay parang mga kidlat na gumuhit sa madilim na langit, at ang bawat kidlat ay tumama ng diretso sa puso ni Liwayway. Ang sikretong iningatan niya ng 6 na taon, ang bigat na pinasan niya sa kanyang dibdib, ay ngayon ay nakaladlad na sa harap ng lahat, binaluktot at ginawang isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Tumingin siya kay Bughaw, naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa, isang sinag ng tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Ang lalaking lumuhod sa kanyang harapan, ilang araw lang ang nakalipas, ay nawala na. Ang pumalit dito ay isang bughaw na puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay isang malamig at madilim na karagatan ng pagtataksil. "Bughaw, pakinggan mo ako, pakiusap," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang pabulong na pagsusumamo. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lamang na dumaan. Kinuha ni Bughaw si Bituin mula sa kanyang mga bisig. Ang pagkawala ng bigat ng bata ay mas mabigat pa kaysa sa anumang pasanin. Pakiramdam niya ay kinuha ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. "Isa kang ahas," sigaw ni Bughaw. Ang kanyang boses ay garalgal sa pinaghalong sakit at galit. Bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. "Isang demonyo na nagbabalat kayo. Ginamit mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang sarili mong pamangkin." "Hindi!" isigaw ni Liwayway. Ang kanyang pagtanggi ay nilamon ng ingay ng papalakas na hangin. "Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Bituin." "Pagmamahal?" tumawa si Bughaw, isang tawang puno ng pait. "O paghihiganti? Sabihin mo sa akin, Iwayway, o kung anuman ang tunay mong pangalan, bahagi ba ito ng plano? Inghayaang magkasakit si Bituin hanggang sa halos mamatay na siya para ikaw maging tanging pag-asa? Para makuha mo ang lahat?" Ang akusasyon ay napakabigat, napakasama, na hindi na makahinga si Liwayway. Paano? Paano niya naisip ang ganoong bagay? Ang sakit ay napakatindi na parang gusto na lang niyang matumba. Ngunit nanatili siyang nakatayo, umaasa pa rin. Tumingin siya kay Bughaw, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Bughaw, ang nakaraan, ang ginawa ng pamilya mo sa pamilya namin, wala na sa akin iyon. Ang mahalaga lang ay si Bituin. Kailangan niya ako. Kailangan niya ang operasyon." "Hindi na," sagot ni Bughaw. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Lumingon siya sa piloto, cancel the flight. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga security personnel. "Ihatid ninyo si Miss Imperial sa ospital. At siguraduhin ninyong ang babaeng ito." Tumuro siya kay Liwayway na parang isang basahan ay hindi na makakalapit sa kanya mo kahit kailan. "Huwag! Pakiusap!" sigaw ni Liwayway, sinusubukang lumapit. Ngunit hinarangan na siya ng 2 malaking lalaki. "Bughaw, mamamatay siya! Mamamatay ang anak mo!" Huminto si Bughaw. Lumingon siyang muli sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng galit. "Mas gugustuhin ko pang mamatay siya kaysa ipaubaya ang buhay niya sa isang manlolokong katulad mo." Iyon na ang huling salita. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa lahat ng pag-asa sa puso ni Liwayway. Nakita niya kung paano sila tinalikuran ni Bughaw, dala-dala
si Bituin. Nakita niya kung paano ngumisi ng may tagumpay si Doña Isla. Nakita niya kung paano umalis ang convoy ng mga sasakyan. Iinwan siyang mag-isa sa malawak at madilim na tarmac. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Malalaking patak ng malamig na ulan na parang ang langit mismo ay nakikidalamhati sa kanya. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang sakit sa loob niya ay mas malamig pa. Napaluhod siya sa basang semento. Ang lakas na nagpatayo sa kanya kanina ay tuluyan nang nawala. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Isang iyak na walang tunog, isang iyak na mula sa pinakailalim ng kanyang wasak na kaluluwa. Nawala na ang lahat. Ang pagkakataong mailigtas ang kanyang pamangkin, ang pagkakataong maipaliwanag ang kanyang sarili, ang namumuong pag-asa na baka lang, meron silang isang pamilya. Lahat ay naging abo. Sa ospital, ang katahimikan sa VIP suite ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa tarmac. Ibinalik si Bituin sa kanyang kama, ang mga makina ay muling ikinabit. Ngunit may nagbago. Ang mahinang pag-asa na naroon kanina ay napalitan ng isang mabigat na ulap ng kawalan. Biglang iminulat ni Bituin ang kanyang mga mata, malabo at nanghihina. Tumingin ito sa paligid, hinahanap ang isang pamilyar na mukha. Bulong nito. Nandito si Papa, anak, sabi ni Bughaw, hinawakan ang kamay nito. Ngunit umiling si Bituin. Nasaan si Wayway? Tanong nito. Ang bawat salita ay isang hirap. Hindi makasagot si Bughaw. Ang tanong ng kanyang anak ay isang kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Ano ang sasabihin niya? Na ipinagtabuyan niya ang tanging taong makakapagligtas dito. Hindi alam ni Liwayway kung gaano siya katagal na nakaluhod sa ulan, nang sa wakas ay makahanap siya ng lakas para tumayo. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Walang direksyon. Nagsimula siyang maglakad. Isang sakay sa bus, isang mahabang biyahe pauwi sa lugar na matagal na niyang tinalikuran. Baryo Tala. Pagdating niya, dumiretso siya sa sementeryo. Sa ilalim ng ulan, lumuhod siya sa harap ng isang simpleng puntod. Amara Reyes, minamahal na anak at kapatid. Hinaplos niya ang malamig na lapida at doon, sa harap ng kanyang yumaong kapatid, ang lahat ng pinigilan niyang sakit ay bumuhos. Ate, patawarin mo ako! Hagulgol niya, ang kanyang mga salita ay humahalo sa patak ng ulan. Bigbigo ako, ate. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Hindi ko nailigtas ang anak mo. Patawarin mo ako! Samantala, sa ospital, ang telepono ni Bughaw ay nagring. Isang tunog na kinatatakutan niya ang doktor. Mr. Imperial, kailangan ninyong pumunta rito ngayon din, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali at awa. Her body is shutting down. We are losing her. Ang mga salitang we are losing her ay isang sentensya ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa utak ni Bughaw. Tumakbo siya pabalik sa silid ni Bituin. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Bawat hakbang ay isang laban sa oras. Pagpasok niya, ang eksena ay isang bangungot. Ang mga doktor at nurse ay nakapalibot sa kama. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at desperado. Ang tunog ng heart monitor ay hindi na isang regular na beep, kundi isang mahina at irregular na ritmo, isang himig ng pamamaalam. Her pressure is dropping. We need to stabilize her, sigaw ng isang doktor. Nakatayo lang si Bughaw sa may pintuan, parang isang estatwa na gawa sa yelo. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang makapangyarihang katawan ay inutil. Ang kanyang matalas na isipan ay blangko. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang munting anak na unti-unting kinukuha mula sa kanya, at alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na siya ang may kasalanan. Ang kanyang pride, ang kanyang galit,
ang kanyang pagiging bulag. Pagkatapos ng ilang minuto na parang isang eternidad, nagawa ng mga doktor na pansamantalang patatagin ang kondisyon ni Bituin. Ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi nagpakita ng tagumpay, kundi ng isang pansamantalang pagpapaliban lamang ng hindi maiiwasan. "She's stable for now, Mr. Imperial," sabi ng lead doctor. Ang kanyang boses ay pagod, but her body is too weak. Hindi na natin alam kung gaano pa siya katagal lalaban. Naiwan si Bughaw na mag-isa sa silid kasama ang kanyang natutulog na anak. Umupo siya sa tabi nito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang galit niya kanina ay nawala, napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan ng pag-asa. Sa kanyang pagkabagot, napatingin siya sa isang maliit na kabinet sa tabi ng kama. Doon inilalagay ng mga nurse ang ilang personal na gamit ni Bituin. Nang walang partikular na dahilan, binuksan niya ito. Sa loob, sa ilalim ng mga damit, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ang memory box ng kanyang asawang si Amara. Isang kahon na hindi niya binuksan mula nang ito'y mamatay. Masyadong masakit, masyadong maraming alaala. Ngunit ngayon sa hindi malamang dahilan, kinuha niya ito. Marahil ay dahil desperado siyang makahanap ng kahit anong koneksyon sa nakaraan, isang piraso ng pag-asa. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Ang amoy ng mga lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa loob, may mga litrato, isang lock of hair ni Bituin noong sanggol pa ito, at isang maliit na katuping diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang diary. Ang sulat kamay ng kanyang asawa ay sumalubong sa kanya. Setyembre 15. "Mahal kong diary, sinubukan kong tawagan si Liwayway ngayon, pero iba na naman ang numero nila. Itinago ni Mama Isla ang telepono ko. Sinabi niyang para daw sa kapakanan ko, para hindi ako ma-stress. Pero ang totoo, ayaw niyang magkausap kami ng kapatid ko. Natatakot siya." Kumunot ang noo ni Bughaw. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Oktubre 2. "Nakita ko ang mga mata ni Doña Isla kanina. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, parang dumi, parang isang pagkakamali na kailangang itama. Sinabi niyang kung mahal ko daw talaga si Bughaw, lalayuan ko ang aking pamilya dahil isa lang daw silang kahihiyan sa pangalan ng mga imperial." Isang alaala ang sumagi sa isip ni Bughaw, isang flashback. Nasa Baryo Tala sila bago sila ikasal. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Isla, na may iniaabot na sobre sa mga magulang ni Amara. Akala niya noon ay tulong, ngunit ngayon sa pagbabasa ng diary, isang mas madilim na larawan ang nabubuo. Ang pera ay hindi tulong, ito ay bayad para sa pananahimik, bayad para sa paglalaho. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat salita. Nobyembre din. Nag-away kami ni Bughaw. Gusto kong umuwi sa Baryo Tala para sa Pasko. Ngunit sinabi niyang mas mabuting dito na lang kami. Masyado daw siyang abala sa negosyo. Pero alam ko ang totoo. Ikinahihiya niya ako. Ikinahihiya niya. Hiya niya ang pamilya ko. Ang utos ni Mama Isla ang nasusunod, hindi ang puso naming dalawa. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang paalala ng kanyang sariling pagkukulang, ang kanyang pagiging duwag, ang pagpayag niyang kontrolin ng kanyang ina ang kanilang buhay. Sa ilalim ng diary, may nakita siyang isang tumpok ng mga liham na hindi na ipadala, nakatali ng isang kupas na ribon. Kinuha niya ang nasa ibabaw para kay Liwayway. "Mahal kong Liwayway, patawarin mo ako, kapatid ko. Patawarin mo ako kung bigla na lang akong nawala. Pinilit nila ako. Pinagbantaan nila ang ating mga magulang. Sinabi ni Doña Isla na kung hindi ako lalayo sa inyo, sisirain niya ang buhay nila tatay. Natakot ako. Naging duwag ako. Patawad.
Ngunit mayroon akong isang bagay na magbibigay sa akin ng lakas. Nagdadalang tao ako. Magkakaroon ka na ng pamangkin at ipinapangako ko sa iyo sa oras na isilang ko siya, hahanap ako ng paraan. Babalikan kita. Babalikan ko kayo. Magiging isang pamilya tayong muli ading. At kung sakaling may mangyaring masama sa akin, isa lang ang hiling ko. Hanapin mo ang anak ko. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal mo sa akin. Huwag mo siyang pababayaan. Pangako mo yan, Wei. Aalagaan mo siya. Nagmamahal, Ate Amara. Pagkatapos basahin ang sulat, nabitawan ni Bughaw ang mga papel. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang katotohanan, ang buo, masakit, at nakakawasak na katotohanan ay sumabog sa kanyang harapan. Si Liwayway ay hindi nagpunta sa kanila para maghiganti. Hindi siya nagpunta para manloko. Hindi siya nagpunta para sa pera. Nagpunta siya para tuparin ang isang pangako. Ang lahat ng kasinungalingan ay gawa-gawa ng kanyang ina. Ang lahat ng poot ay lason na itinanim nito sa kanyang isipan. At siya, sa kanyang pagiging bulag, ay naniwala. Hinatulan niya ang isang inosenteng tao. Itinaboy niya ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanyang anak. Itinaboy niya ang huling pag-asa. Tumingin siya kay Bituin na payapang natutulog, hindi alam na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang pagsisisi na naramdaman ni Bughaw ay napakatindi, na parang isang alon na lalamon sa kanya ng buo. Ang kanyang kayabangan ay hindi lang pumatay sa pag-asa, papatayin nito ang kanyang anak. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito at galit ay nawala. Napalitan ito ng isang malinaw at desperadong layunin. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay namumula sa pinaghalong luha at determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para sa isa pang doktor, kundi para sa kanyang piloto. Ihanda mo ang jet, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad na ngayon lang niya nahanap. Pupunta tayo sa Barrio Tala ngayon din. Bago siya umalis sa ospital, may isang huling bagay na kailangang gawin si Bughaw. Isang demonyo mula sa nakaraan na kailangan niyang harapin. Isang buhol na kailangan niyang kalagin. Naglalakad siya sa pasilyo ng ospital na parang isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matuwid na galit na ngayon lang niya naramdaman. Natagpuan niya ang kanyang ina sa isang pribadong waiting lounge, kalmadong umiinom ng tsaa na para bang ang mundo ay hindi gumuho sa paligid nila. Mama. Ang salita ay simple, ngunit ang bigat nito ay yumanig sa silid. Tumingala si Doña Isla, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Bughaw anak, natauhan ka na ba? Nakita mo na ba ang tunay na kulay ng ahas na iyon? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa mesa at inilapag ang diary at ang mga sulat ni Amara, isang ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Basahin mo, utos niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tiningnan ni Doña Isla ang mga papel. At sa isang iglap, ang kanyang kalmadong maskara ay nabasag. Ang pagkilala at pagkatapos ay ang takot ay gumuhit sa kanyang mukha. Saan mo nakuha yan? Iyan ba ang inaalala mo? Hindi ang katotohanan na nakasulat diyan? Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Sinira mo ang buhay niya, Mama. Sinira mo ang pamilya niya. Pinaghiwalay mo ang dalawang magkapatid na nagmamahalan. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Depensa ni Doña Asla. Tumatayo. Para sa pangalan natin, para sa pamilyang ito. Anong pamilya? Sigaw ni Bughaw. Ang kanyang boses ay umalingaw-ungaw sa buong lounge. Ang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Ang pamilyang handang pumatay para lang sa reputasyon? Hindi iyan pamilya, Mama. Isa iyang kulungan. Huminga siya ng malalim, pinipilit na kontrolin ang sarili. Minahal kita, iginagalang kita.
Sinunod ko ang lahat ng gusto mo, kahit na ang ibig sabihin noon ay talikuran ko ang sarili kong kaligayahan, ang kaligayahan ni Amara. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik, sariwa at masakit. At ngayon dahil sa lason na itinanim mo sa isip ko, ang anak ko, ang apo mo, ay nag-aagaw buhay. Nakatitig lang si Donna Isla sa kanyang anak. Ang bughaw na nasa harapan niya ay hindi na ang sunod-sunurang bata na kaya niyang kontrolin. Ito ay isang lalaking nasaktan ng husto, isang lalaking nagising na sa katotohanan. Ginawa ko yon para protektahan ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Protektahan? Tumawa si Bughaw, isang tawang walang kasing pait. Hindi, Mama. Ginawa mo yon para sa sarili mo, para sa pride mo. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay diretso at matalim. Tapos na ako. Tapos na akong maging sunod-sunuran mo. Isang huling, nakakawasak na salita ang kanyang binitawan. Hindi ka na lola ng anak ko, at lalong hindi na kita ina. Sa mga salitang iyon, tinalikuran niya ito. Iniwan niya si Doña Isla na nakatayo, mag-isa, sa gitna ng mga abo ng imperyong itinayo niya mula sa mga kasinungalingan. Ang biyahe ng private jet papuntang Barrio Tala ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Bughaw. Ang bawat minuto ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Umaasa siya, nagdarasal siya, na hindi pa huli ang lahat. Paglapag ng eroplano sa pinakamalapit na airstrip, sumakay siya sa isang inarkilang sasakyan at nagmaneho na parang baliw. Pumasok siya sa Barrio Tala, isang lugar na simple at payapa, ang kabaligtaran ng magulo niyang mundo. Ang ulan kanina ay tumila na, ngunit ang mga kalsada ay maputik pa rin. Huminto siya at nagtanong sa mga taong bayan, "Ang pamilya Reyes po? Saan po sila nakatira?" Itinuro siya sa isang maliit na bahay kubo sa dulo ng isang makipot na daan. Sa likod nito, may isang ilog na umaagos. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa putik. Ang kanyang suit ay nabasa at narumihan, ngunit wala siyang pakialam. At doon, sa tabi ng ilog, nakita niya ito. Si Liwayway, nakaupo sa isang malaking bato, nakatingin sa agos ng tubig. Ang kanyang likod ay nakayuko sa bigat ng kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ito na parang isang panaginip. Liwayway. Ang kanyang boses ay isang bulong. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay namumugto at pula, ngunit walang bakas ng galit. Tanging isang malalim, nakakapanghinang kalungkutan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at sa ikalawang pagkakataon, lumuhod sa harap nito. Ngunit ngayon ay muda, hindi lang sa sahig ng isang karinderya, kundi sa putik, sa lupa. Isang pagpapakumbaba na mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa pagitan ng mga hikbi na hindi na niya kayang pigilan. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito na parang isang makasalanang nagmamakaawa. "Patawarin mo ako, Liwayway, sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, nabulag ako, isang tanga, isang duwag." Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa putik sa kanyang mukha. Pero ngayon, nakikita ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero baka huli na ang lahat. Si Bituin. Liwayway, si Bituin ay mamamatay na. Ang mga salitang iyon ay tila gumising kay Liwayway mula sa kanyang pagdadalamhati. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng biglaang pag-aalala at takot. "Ano? Kailangan ka niya?" Sabi ni Bughaw. "Kailangan ka namin. Pakiusap. Sumama ka sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat ng pagkakamali ko.
Iligtas natin siya, pakiusap. Tinitigan ni Liwayway ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang hari na nawalan ng korona, ang amo na naging alipin ng sariling pagsisisi, at sa kanyang mga mata, nakita niya hindi na ang kayabangan kundi ang dalisay na sakit at pagmamahal ng isang ama. Ang parehong pagmamahal na nararamdaman niya para kay Bituin. Tumayo siya, at sa isang kilos na puno ng pagpapatawad na hindi kayang unawain ni Bughaw, hinawakan niya ang kamay nito at tinulungang tumayo. "Tara na," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Wala na tayong oras na dapat sayangin." Sabay silang tumakbo pabalik sa sasakyan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Isang desperadong pagtakbo laban sa oras, dala ang isang maliit at naghihingalong pag-asa. Ang biyahe pabalik sa Singapore ay isang karera laban sa kamatayan. Bawat segundo na nasa himpapawid sila ay isang segundong ninanakaw mula sa humihinang buhay ni Bituin. Paglapag ng eroplano, isang ambulansya na ang nag-aabang. Walang salitang namagitan kina Liwayway at Bughaw. Ang kanilang mga mata na puno ng parehong takot at pag-asa ang siyang nag-usap. Sa ospital, ang medical team ay kumilos na parang isang perpektong makina. Mabilis na inihanda si Bituin para sa operasyon. Si Liwayway naman ay dinala sa kabilang silid para sa huling mga pagsusuri. Bago siya tuluyang ipasok sa operating room, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Bughaw. Tiningnan niya si Liwayway na nakasuot na ng hospital gown. Ang babaeng minsan niyang hinamak ay ngayon ang tanging anghel na makakapagligtas sa kanila. Napakaliit nitong tingnan, ngunit ang tapang sa kanyang mga mata ay kayang bumuhay ng isang hukbo. "Liwayway," simula niya, ngunit hindi niya mahanap ang mga tamang salita. "Paano mo pasasalamatan ang isang taong mag-aalay ng isang piraso ng kanyang sarili para itama ang iyong mga pagkakamali? Magiging maayos ang lahat," sabi ni Liwayway na parang nababasa nito ang nasa isip niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, para kay Bituin at para kay ate. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Bughaw. Ang sakripisyong ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa pagmamahal na mas malalim pa sa anumang sugat na naidulot niya. "Mag-iingat ka," ang tanging naisagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tumango si Liwayway bago siya ipinasok ng mga nurse sa loob. Naiwan si Bughaw sa pasilyo, nakatingin sa dalawang saradong pinto ng operating room. Sa likod ng isang pinto ay ang kanyang nakaraan at kinabukasan, ang kanyang anak. Sa likod ng isa pa ay ang kanyang pagkakamali at ang kanyang tanging pag-asa, ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Umupo siya sa isang upuan sa waiting area, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Wala siyang magawa. Hindi niya kayang utusan ang mga surgeon, hindi niya kayang bilhin ang kalusugan. Ang tanging magagawa niya ay maghintay at magtiwala, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Habang itinutulak ang kanyang higaan papasok sa malamig at maliwanag na operating room, pumikit si Liwayway. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ate Amara. "Pangako mo, Wei, ha? Aalagaan mo siya." "Opo, ate," bulong niya sa hangin. "Tutuparin ko ang pangako ko." Naramdaman niya ang pagturok ng anestesya sa kanyang braso. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ang mga ilaw sa itaas ay unti-unting lumabo at ang mga boses ng mga doktor ay naging isang mahinang ugong. Ang huli niyang naisip bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang nakangiting mukha ni Bituin. Ang mga oras ay gumapang na parang mga siglo. Bawat tunog sa pasilyo ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Naglakad siya pabalik-balik. Ang kanyang isipan ay isang magulong larawan ng paano kung
Paano kung hindi maging matagumpay? Paano kung may mangyaring masama sa isa sa kanila o sa kanilang dalawa? Ang bigat ng pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Kung nakinig lang sana siya noon, kung hindi lang sana siya naging arogante, ang lahat ng oras na sinayang niya. Lumipas ang 6 na oras, 8 oras, 10. Pagod na, umupo siyang muli, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang pagod na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang pagod sa kaluluwa. Mr. Imperial? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin. Ang lead surgeon, nakasuot pa ng kanyang scrubs, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay pagod, ngunit sa likod ng surgical mask, hindi mabasa ni Bughaw ang emosyon sa mga mata nito. Nanigas ang buong katawan ni Bughaw. Ito na! Ang hatol, huminga ng malalim ang surgeon, at pagkatapos, dahan-dahan itong ngumiti. Congratulations, Mr. Imperial. The transplant was a success. Ang mga salita ay parang musika sa pandinig ni Bughaw. Isang bigat na hindi niya namalayang pinapasan niya ay tila biglang naalis sa kanyang mga balikat. Sila? Kamusta sila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. The new liver was accepted by your daughter's body almost immediately. She's a fighter, sabi ng doktor. And Miss Reyes is stable. She's resting in the recovery room. They are both safe. They are both safe. Napaupo si Bughaw. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Isang tawa na ama na at yan na. May kasamang luha ang kumawala sa kanya. Isang tunog ng purong dalisay na pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ang naging tahanan ni Bughaw. Hindi siya umalis sa pagitan ng 2 silid. Sa isang silid, binabantayan niya ang unti-unting paggaling ni Bituin, ang pagbabalik ng kulay sa mga pisngi nito. Sa kabilang silid, binabantayan niya si Liwayway na mahimbing na natutulog. Ang kanyang katawan ay nagpapagaling mula sa isang napakalaking sakripisyo. Isang hapon, habang natutulog si Bituin, pumasok siya sa silid ni Liwayway. Gising na ito, ngunit nanghihina pa. Dala-dala niya ang isang maliit na tray na may mainit na sabaw. Umupo siya sa tabi nito. Kailangan mong kumain para lumakas ka, sabi niya sa malumanay na boses. Kinuha ni Liwayway ang kutsara, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Bughaw ang mangkok at ang kutsara. Ako na, sabi niya. Sinubuan niya ito ng dahan-dahan sa paraang hindi niya pa nagawa kanino man, at sa bawat subo, nararamdaman niya ang pagbuo ng isang bagong koneksyon sa pagitan nila. Hindi na utang na loob, hindi na pagsisisi, kundi isang bagay na mas malalim, pag-aalaga, respeto. Nang imulat ni Liwayway ang kanyang mga mata at makitang sinusubuan siya ni Bughaw, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang kunin ang kutsara. Kaya ko na po, Bughaw. Ngunit umiling lang ito, isang maliit at tapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hayaan mo na akong pagsilbihan ka, kahit ngayon lang. Walang nagawa si Liwayway kundi pumayag. Habang kumakain, walang nagsasalita sa kanila. Isang komportableng katahimikan. Nang maubos ang sabaw, ipinatong ni Bughaw ang tray sa mesa. Hindi siya umalis, nanatili siyang nakaupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay marahan at puno ng pag-iingat. Ang balat nito ay mas magaspang kaysa sa mga babaeng dati niyang nakasama. Isang paalala ng buhay na puno ng pagtatrabaho at paghihirap. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalambot na kamay sa buong mundo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanilang magkahawak na kamay. Ang salitang salamat ay masyadong mababaw
para sa ginawa mo. Ngumiti si Liwayway. Ang makitang muling ngumiti si Bituin, iyon na ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin. Ipinapangako ko, Liwayway, sabi ni Bughaw, sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Mula sa araw na ito, hindi na kayo maghihirap pa. Aalagaan ko kayo, ikaw at si Bituin. Isang linggo ang lumipas. Sapat na ang lakas ni na Bituin at Liwayway para ilipat sa iisang silid. Sa unang pagkakataon mula nung operasyon, nagkita silang muli. Nakahiga si Liwayway sa kanyang kama nang dahan-dahang ipasok ng mga nurse ang wheelchair ni Bituin. Ang bata, kahit medyo payat pa, ay mayroon ng sigla sa kanyang mga mata. "Mama Way!" sigaw ng bata sa tuwa. "Bitu!" sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa saya. Tinulungan ni Bughaw si Bituin na maingat na umakyat sa kama ni Liwayway. Agad na yumakap ang bata sa kanya. Isang yakap na puno ng pananabik at pagmamahal. "Akala ko po hindi na kita makikita," bulong ni Bituin. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa leeg ni Liwayway. "Nandito na ako, mahal ko," sabi ni Liwayway habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Nandito na ako, hindi na kita iiwan." Nakatayo si Bughaw sa isang sulok, tahimik na pinapanood ang eksena. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya, magkayakap. Ang kanyang anak na nabigyan ng pangalawang buhay at ang babae na nagbigay ng pangalawang pagsikat ng araw sa kanilang madilim na mundo. Nakita niya ang isang buong pamilya, isang pamilyang hindi nabuo sa dugo o sa papel, kundi sa sakripisyo at pag-ibig. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Bituin sa pagitan nilang dalawa sa mas malaking kama, nakatingin lang si Bughaw kay Liwayway sa dilim. "Hindi ka na aalis pa sa tabi namin, Liwayway," bulong niya. "Isang pangako na mas matatag kaysa sa anumang kontrata." Hindi na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Villa Makiling na dati binabalot ng katahimikan at kalungkutan ay nagbago na. Ngayon, ang maririnig sa malalawak na pasilyo nito ay hindi na ang tunog ng mga yabag na puno ng pag-iingat, kundi ang masayang halakhak ng isang bata. Ang hardin na dati isang lugar ng mga lihim na pagtatagpo sa dilim ay naging isang palaruan na puno ng buhay sa ilalim ng sikat ng araw. Si Bituin ay ganap ng malusog. Ang kanyang buhok ay humaba na muli, ang kanyang mga pisngi ay naging mabilog, at ang kanyang enerhiya ay tila walang katapusan. Siya ang araw na nagbibigay liwanag sa buong mansyon. At si Bughaw ay hindi na ang malamig na hari na nakilala ni Liwayway. Ang pader ng yelo sa paligid ng puso nito ay tuluyan ng natunaw. Ngayon isa na siyang ama. Isang amang marunong maglaro ng habulan sa hardin. Isang amang nagbabasa ng mga kwentong pambata bago matulog. Isang amang hindi natatakot na ipakita ang kanyang pagmamahal. At si Liwayway, hindi na siya isang anino. Hindi na isang katulong. Siya na ang ilaw ng tahanan. Isang maaraw na Sabado, nagulat si Liwayway nang sabihin ni Bughaw na mag-empake sila ng kaunti. "May pupuntahan tayo," sabi nito. Isang misteryosong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang mahabang biyahe ay nagtapos sa isang pamilyar na lugar. Isang lugar na sabay na nagdulot ng sakit at kapayapaan sa puso ni Liwayway, Baryo Tala. Ngunit ngayon, ang pagbabalik niya ay hindi na puno ng luha at pagsisisi. Dala niya ang katuparan ng isang pangako. Naglatag sila ng isang picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, malapit sa ilog kung saan siya natagpuan ni Bughaw. Naglabas sila ng pagkain, simpleng adobo, kanin at mangga. Kumain sila gamit ang kanilang mga kamay, tumatawa habang naglalaro si Bituin sa damuhan. Para silang isang ordinaryong pamilya, at sa pagiging ordinaryo na iyon,
nahanap ni Liwayway ang isang pambihirang kaligayahan. Pagkatapos kumain, dahan-dahan silang naglakad papunta sa sementeryo. Huminto sila sa harap ng puntod ni Amara. Malinis ito at may mga sariwang bulaklak. Alam ni Liwayway na si Bughaw ang nag-aalaga dito. Lumuhod si Liwayway at hinaplos ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa likuran niya, naramdaman niyang hinawakan ni Bughaw ang kanyang balikat, habang si Bituin naman ay yumakap sa kanyang baywang. Ate, bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nandito na kami, tinupad ko na ang pangako ko sa iyo. Tumingin siya kay Bituin. Ligtas na siya ate at masaya. Napakabuti niyang bata. Lumingon siya at tiningnan si Bughaw na tumango sa kanya ng may pagmamahal at may isang ama siyang gagawin ang lahat para sa kanya. Isang luha ng kapayapaan ang pumatak mula sa kanyang mata. Mahal na mahal ka namin ate, magpahinga ka na ng payapa. Nang hapon na iyon, habang papalubog na ang araw at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, umupo silang tatlo sa tabi ng ilog. Si Bituin, na pagod na sa paglalaro, ay nakasandal sa dibdib ni Liwayway. Mama Way, sabi ng bata sa inaantok na boses. Ang simpleng mga salitang iyon ay nagpatigil sa mundo ni Liwayway. Mama Way, hindi na tita o Wayway lang. Mama, niyakap niya ng mahigpit ang bata. Hinalikan ito sa noo. Ano yon? Mahal ko. I love you po, sabi ni Bituin bago tuluyang makatulog. I love you too, my little star, bulong ni Liwayway. Tumingin siya kay Bughaw at nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng papalubog na araw. Alam ko na walang sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, panimula ni Bughaw. Ang kanyang boses ay seryoso at malambing. At alam kong ang utang na loob ko sa iyo ay habang buhay. Umiling si Liwayway. Wala kang utang na loob sa akin, Bughaw. Alam ko, sabi nito, kaya sana paniwalaan mo ako kapag sinabi kong ang sasabihin ko ngayon ay hindi dahil doon. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang singsing. Simple lang ito. Isang manipis na banda na may isang maliit at kumikinang na diamante. Hindi ito magarbo, hindi ito nagpapakita ng kayamanan. Ito ay simple, tapat, at totoo. Hindi siya lumuhod. Sa halip, tinitigan niya si Liwayway ng diretso sa mga mata, puno ng respeto at pagsamba. Liwayway Reyes, sa buong buhay ko, akala ko ang pag-ibig ay isang kahinaan. Akala ko ang kapangyarihan at pera ang magliligtas sa akin, pero ikaw ang nagturo sa akin. Ang tunay na lakas ay nasa puso na handang magsakripisyo, at ang tunay na tahanan ay hindi isang mansyon, kundi isang taong handang manatili sa tabi mo. Huminga siya ng malalim. Nabigo kong bumuo ng pamilya noon, ngunit ngayon binigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Buuin natin ang pamilyang pinangarap ng ate mo at ang pamilyang pinapangarap ko ngayon kasama ka. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Maging asawa ko, Liwayway. Hayaan mo akong mahalin ka at si Bituin sa abot ng aking makakaya sa bawat araw ng buhay ko. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Liwayway. Ngunit ngayon ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isang simpleng tango na naglalaman ng lahat ng kanyang pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa para sa kinabukasan. Isinuot ni Bughaw ang singsing sa kanyang daliri. Sakto ito, perpekto. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan ito. Isang halik na hindi lang puno ng pag-ibig, kundi puno rin ng pangako. Isang pangako ng isang bagong simula, isang pangakong panghabang buhay, habang magkayakap sila at si Bituin ay payapang natutulog sa kanilang pagitan. Pinanood nila ang huling sinag ng araw na magpaalam sa abot tanaw.
At sa sandaling iyon aking huy sa isang simpleng baryo, sa tabi ng isang ilog, nahanap nilang tatlo ang kanilang tunay na anay na tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa bato o marmol, kundi isang tahanan na tinatawag na puso. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Naliwayway, Bughaw at Bituin ay simple lamang. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong handang tumibok para sa iba. Ang pinakadakilang yaman ay hindi salapi, kundi ang pag-ibig na kayang magsakripisyo, magpatawad at maghilom ng lahat ng sugat. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa aming paglalakbay. Sana po ay nabusog namin ang inyong mga puso at nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi. Kung mayroon po kayong mga kwento o genre na nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong magatubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig PH.